Patuloy ang mga programa ng pamahalaan sa daang o tungo sa daang matuwid. Reaksyon ito ng Malacanang sa survey ng Pulse Asia nitong nakalipas na Setyembre 8 hanggang 15. Lumabas sa nasabing survey na 29% ang sang-ayon na naipatupad ng Administrasyong Aquino ang tuwid na daan. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Kati, kumbinsido nga ang Malacanang na naipatupad ang mabuting pamamahala sa ilalim ng Aquino administration. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin La Sierta na natamo ito sa ilalim ng administrasyong Aquino at determinado si Pangulo Aquino na maipatupad ito hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Hindi humihinto ang pag-iral ng tuwid na daan sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Sagot ito ng palasyo sa pinakahuling Pulse Asia survey kaugnay ng tuwid na daan. Our government is committed to providing good governance to the country. We have a number of programs which we have initiated to address the poorest of the poor. We have poverty intervention programs, concerns addressing all the issues that our country faces. Sa September 8 hanggang 15 survey, lumitaw na 29% ang sang-ayon na naipatupad ang tuwid na daan ng administrasyon. 39% ang hindi sumang-ayon na umiral ang tuwid na daan, habang 34% ang walang sagot o undecided. Git ni Presidential Spokesperson Edwin La Sierta, bukod sa may impact ang mga pinakamainit sa usapin sa survey, ito rin ang unang pagkakataon na ginawa ang survey kaya walang datos na maaring maikumpara. There's no basis to compare. Hindi mo mako-contextualize kasi sana at least kunyari ratings ng ating Pangulo, may quarterly survey. Siguro pag tingnan natin kung ano magiging susunod na quarterly survey ng Pulse Asia, this is the first time it happened. And coming from the heels of the recent controversies, the recent difficulties that the administration is experiencing. Siyempre, snapshot yan kung ano yung napapanahon na environment or yung, ano yung environmental landscape nung kinuha ang survey, magkakaroon ng impact yun doon sa response ng mga tao. Ginawa ang survey sa harap ng maraming usapin, kasama na dito ang pag-aresto sa 3 senador dahil sa umano'y pork barrel scam, aligasyon laban kina Vice President Jojo Marbinay at PNP Chief Alan Purisima, pagbasura sa impeachment laban kay Pangulo Aquino at ang pagsusulong ng Bangsamoro Basic Law. That has been an ongoing campaign for the past, this is for the past 4 years. Why is it that they only conducted a survey now? I mean, you know, for us to comment right now, to say that hindi kumbinsido ang tao, in this particular survey, it shows that 34% do have an open mind. So, how do we say na hindi naniniwala ang tao? Itong survey nito says that 29% agree, 34% has an open mind. If you add the two, it's 63%. So meron pang a bulk of the majority are still, at least yung 34%, undecided sila. So kailangan siguro natin tingnan itong survey nito based on its on the parameters upon which the survey was taken. Again, this is a snapshot of the present period upon which the survey was taken. Otherwise, so now that we have this, then we can move forward and see what will be the results for the next quarter. And I do hope that Pulse Asia would continue doing a survey na tuwid na daan for us to have a basis to say which is which. Hindi naman kumbinsido ang Malacanang na may kinalaman ng pagkakasangkot ni Binay at Purisima sa resulta ng survey ng tuwid na daan. Paliwanag ni La Sierta, sumasa ilalim sa proseso ang dalawa kaugnay ng aligasyon. Bawat naman tao is accorded the presumption of innocence. So the President also said he's not exonerating General Purisima. All he's saying is that let's give the person a chance to defend himself. And he's doing that, and he will be doing that. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Rocky Ignacio.